Napag-usapan natin ang patungkol sa may laban nitong sila Milim at Silenius, kung saan ay malaking pagkakamali daw na hindi natapos nitong si Silenius itong si Carrera kasi pwede daw na yun ang maging dahilan ng kanyang pagkatalo. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So pagkakamali nga na hindi niya nagawang patayin itong si Carrera kasi kapag napagtulungan nito kay Milim wala na daw agad siyang chance na manalo dito. Tsaka in addition meron pa siyang isang problema patungkol kay Carrera kasi kapag naging isang War of Endurance daw ito maaaring magamit ulit nitong si Carrera ang kanyang judgment bullet kasi itong bullet nga na ito merong limitation na once a day lang na pwedeng gamitin. Pero kapag tumagal na ng isang araw itong kanilang laban pwede na ulit gamitin ni Carrera ang kanyang judgment bullet the next day. Kaya ang balak ngayon itong si Silenius gamitin ng mind game itong si Milim para hopefully maibaba nito ang kanyang guard. Hindi pa rin kasi alam nitong si Silenius at nag-iisip pa rin siya kung gaano daw kaya kalalim ang lakas nitong anak nitong kanilang creator. Ginamitan ni Silenius itong si Milim na mind game at tinitingnan ni Silenius kung paano ba magre-react ito. Pero ngumiti lang itong si Milim sa kanya at nagpakita itong si Milim ng kanyang usual na arrogant attitude. Tumawa itong si Milim at nagsalita ito na magpatuloy daw itong si Silenius sa pag-entertain sa kanya. Tapos after niyang sabihin yon nag-transform itong si Milim sa kanyang true form. At sa kanyang mga kamay makikita natin ang kanyang sword na Asura na ibinigay sa kanya nitong si Crimson. Napaka-rare daw para kay Milim na gumamit ng weapon. Sign daw ito na ina-acknowledge talaga nitong si Milim na malakas nga itong si Silenius at worthy ito na gamitan ng kanyang sandata. Nakita naman dito nitong si Silenius na hindi gagana ang kanyang plano na mind game kay Milim. Kaya wala nang point na ipagpatuloy niya pa na gawin itong mind game na ito. Then nagtanong itong si Milim sa kanya na bakit daw napaka-cautious nitong Insectoid King na ito. Akala niya daw ba malakas talaga itong fighter? Takot daw ba ito sa kanya kaya masyado itong cautious ngayon? Curiously itong itinanong nitong si Milim dito. Kaya nag-reply itong si Silenius sa kanya na ano daw takot ang sinasabi nito. Kung takot daw ang tawag nitong si Milim sa pagiging cautious niya ngayon okay lang daw. Kasi para sa kanya daw mas pipiliin niya na maging victorious na duwag kaysa naman daw sa matapang na talunan. Kahit na ganito ang line nitong si Silenius hindi pa rin nawawala ang pagiging majestic niya. Proud itong si Silenius na gagawin niyang lahat para siyang manalo at wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang mga tao. Kasi at the end of the day, pagkapanalo lang naman daw talaga ang pinaka nagmamatter. Napataas naman ang kilay nitong si Milim dito at tinanong ni Milim na bakit daw gusto nitong manalo. Kaya again, sumagot uli itong si Silenius sa kanya na gusto niya daw kasi malagpasan ang kanilang creator. Yun pala talaga ang intention nitong si Silenius. Matagal na kasing iniisip nitong si Silenius ang reason or purpose ng kanyang existence at napagdesisyonan niya na malampasan ang creator nila. Loyal naman itong si Silenius kay Veldanava pero hindi siya kasing loyal nitong si Faldway dito. Noong mga time na walang purpose itong si Silenius naisipan niya na magpalakas lang kasi ang kanyang body naman ay immortal at ang bawat cell sa kanyang body ay kontrolado ng kanyang utak. Hindi lang basta instant regeneration ang kayang gawin nitong si Silenius sa bawat isa sa mga cells niya. Kaya niya rin na mag-reproduce nito para magbuo ng mga subordinates na mga susunod sa kanya. Hindi rin tinatablan itong si Silenius ng kahit na anong mga illness or injuries kasi isa na nga siya sa mga absolute beings na i-transcend na nila ang mortality in a way na hindi sila kayang patayin gamit ang mga sandata. Ang tanging way lang na makakapatay sa kanila ay kapag na-deplete ng kanilang kalaban ang kanilang mga mana kapag naubos ito dahil sa kanilang pakikipaglaban. So in other words, hindi talaga siya totally immortal. Kaya ang gusto ni Silenius maging immortal talaga na tunay. Kaya balak niya lampasan itong si Veldanava. Gusto niyang ma-resist ang death even if it means na may i-label siyang duwag tuwing may malakas siyang kalaban. Ang kagustuhan ni Silenius sa hindi mamatay rin ang dahilan kung bakit nagpadami siya ng kanyang mga alagad.
dahil instead na siya ang gumawa itong mga ito ang kanyang pinapakilos. Malaki raw ang naging risk kay Zellenius nung create niya itong si Pelyod. Pero worth it naman daw yon kasi itong si Pelyod na ang mag-aanak ng mag-aanak para sa kanya. Itong mga anak nitong si Zellenius katulad rin ng kanyang sarili. Gusto rin ng mga ito na magpatuloy na mag-seek ng power. Gusto rin nilang lumakas in every possible way. Ang pinakang katulad daw nitong si Zellenius sa lahat ng mga anak niya itong si Zez. Kasi katulad daw nitong si Zellenius duwag rin daw ito. Naman na rin nito ang kanyang cruel and cunning attitude sa kanya. Sa sobrang duwag daw nitong si Zez naisense na agad nito ang possibility na ang kanyang kakapanganak pa lang na brother magiging isang threat sa kanya in the coming future. So sinubukan daw nitong si Zez na patayin agad itong brother niya na ito kahit na ito ay napakaliit pa. At hindi lang yon, sinubukan rin daw na kainin nitong si Zez ang individual na magiging kasunod na next generation na queen. Sinubukan ni Zez na kuhanin ang power nito para maidagdag ito sa kanya. Pero unfortunately, hindi daw naging successful itong si Zez sa mga naging attempt niya na yon. Pero wala namang pakialam doon itong si Zellenius kasi hindi naman siya mahigpit na tatay. Actually, wala siyang pakialam sa mga ginagawa nitong mga anak niya. As long as nagpapalakas itong mga ito, hindi siya magi-interfere. Kahit paano pang way na gawin nila para sila ay makapag-gain ng powers. Kasi meron palang masamang balak itong si Zellenius sa mga anak niya. Balak rin pala talaga nitong si Zellenius nakuha niya ng powers ni Zez once na malaki na ito. Itong si Zellenius merong good grasp patungkol sa may power level nitong kanyang anak na si Zez. Kinuha ni Zellenius ang tiwala nito para ma-ensure ang kanyang victory once na kailangan niya na itong tapusin. Kasi walang balak itong si Zellenius na i-give up dito ang kanyang trono. Kaya kahit na anong mangyari, para kay Zellenius, siya talagang dapat na maging kasunod na God of Creation. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.